Ano? Anong sinabi niyo? Naghiwalay na kayo? At pareho kayong nakapag-asawa ng mayaman? Nakapag-asawa ako ng mayaman, anak. Kami ng nanay mo. Ayaw naming makaapekto sa college entrance exam mo. Kaya ngayon lang sinabi. Ang aking Chen na mahal. Sino ang pipiliin mo? Si Papa o si Mama? Naghiwalay tapos nakapag-asawa ng mayaman. Tama na, Ma Pa. Huwag na kayong magdrama. Pagpili between kay Papa at Mama. Siyempre, Ang pipiliin ko ay pag-ibig. Akala niyo maluloko niyo ako. Wukyan, Chen by Chen, bakit ka nandito? hindi ba't sinabi mo na pagkatapos ng college, tayo na? Bitawan mo ako. Sinabi mo ka na may malubhang sakit ang pamilya mo, kaya nag-utang pa ako ng malaki. Binigyan kita ng 500,000. Nakalimutan mo na ba lahat yun? Bitawan mo ako. Mahal, bakit hindi ko alam na may sakit ang pamilya mo? Pero ngayon, may ganito pa palang taong sobrang tanga sa pag-ibig. Ang laki ng charm mo ah. Yung 500,000, binigay mo yon sa akin ng kusa. Wala akong sinabing may sakit ako o nangutang. Wow, naskempa NGPA. Kababa naman, tong lalaki. Kababa. Tingnan mo yung relo. Rolex. Kayang-kaya nito. Ang ilang taon ng paghihirap niya. Anong laban niya? Sakto. Ang relo ko rin ay worth 500,000. Bigay ng mahal ko. Huwag ka nang mag-isip sa 500,000. Heto, 2 relo, pambayad utang. Baka mamaya wala ka ng pambili ng tinapay. Pupunta ba si Xiaobay? Ang anak ko, akala niya niloloko ko siya. Bigla na lang akong binabaan ng tawag. Tito Shen, noong pumasok ka sa pamilya namin, dapat isasama mo si Xiaobei. Pero ang problema, ang tunay na nanay ng anak ko ay napangasawa ng pamilyang Chi. Ngayon, gusto rin ng pamilyang Chi kay Xiaobi. Pamilyang Si. Hindi pa nandun si Xiaobay. Pinag-aralan ni Xiaobei. Hindi pwede. Si Xiaobei ay membro ng pamilyang Zhao. Huwag nang mangarap ang pamilyang Si. Ete, puntahan natin sa school. At sanduin si Xiaobay. Wow, ang saklap naman. Xi Van King. Sie kann das Beauty Xiaowan Jin Pala. Xi Van King Yon. Ate Xi, ang ganda Montag. Yang Master Shen, ito ang bauna. Inihanda ni Tita Jayang para sa'yo. Ang baon ko. Ang dala mong 50,000 ay maliit lang, parang kalahating oras lang ng kita ng pamilya natin. Kalahating oras lang ng kita. Teka, sandali. Anong tawag mo sa akin? Shen Xiao, Xi Jiang da as Man of the Year. Hindi ba pupunta siya sa International Jewelry Exhibition? Bakit siya nandito? ang pangalawang anak ng Zhao's Construction Materials. Oo. Noong nakaraang buwan, ang tatay mo ay naghanap ng maraming koleksyon. Para makakain ng sisip ng tatay ko. Kaya ko nalaman ng pamilya mo. Ay ganito lang ang kakayahan, ginagamit ang pera para hamakin ng kapwa estudyante. Xi. Naku, Lola, nakakamali ka. Ito yung maliit na kite. Gustong-gusto niya ang girlfriend ko. At para sa iyong mata pobre, binabati kita na wala na ang tanging pagkakataon mo. Para umangat sa buhay. Maganda ang panasa mo, pero mali ang pinagbigyan mo. Pero okay lang. Isipin na lang natin na ito ang unang handog mo para sa akin. Higit pa sa isang matanda, ang aking pamilya ay gumagawa ng negosyo. Alam ko na ang Xi family ang tunay na top tier na negosyante sa Jiangcheng. Hindi, ano ba talaga ang account ni Shen by Chen? Anong posisyon? Bakit Xi? Hindi lang siya tumulong, tinanggap pa niya ang bulaklak niya. Ngayon, sumama ka sa akin. Hindi, teka muna, ayan na naman. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, sa susunod na magpapanggap ng mayaman. Siguraduhin mo mas maingat, huwag kang magsuot ng Rolex na mali pa ang mekanismo sa likod. Hindi mo ba sinabi sa akin na tunay ito? Teka, Salamat, senior. Salamat sa pagtulong sa akin ngayon. Walang anuman, trabaho ko lang. At huwag mo akong tawagan. Tawagin mo akong ate. 3 buwan na ang nakalipas. Nanay mo ay pinakasalan ang tatay ko, kaya ngayon kapatid na kita. Kahit na ito ang unang beses nating magkita. teka, sandali. Nanay ko, pinakasalan ng tatay mo. Teka, yung sinabi ng tatay at nanay ko kanina, totoo lahat yun. Siyempre, kaya nga't pinadali ka namin kunin. May mas importante pang bagay.
Hindi, teka muna. Ano ba ako? Isang importante. Ugan, diba? Huli na tayo, bumaba ka na, tandaan. Huwag kang magpanik. Xiaobei kapatid. Ako ang iyong et na si Zhao Tsintang. Sinabi ni Tito Shen na sunduin kita pawi. Xiaobei. Ako ang iyong et na si Wansi. Pinagbilinan kami ni Tito Shen na alagaan ka ng mabuti. Hoy, hindi ba kayo makatarungan? Kapatid ka o Renzik Xiaobei. Bakit kayo ang dapat masumama? Kayo, Lahat kayo ay ate ko. Di, sumama ka sa Zhao family bilang regalo sa pagtatagpo. 3 milyon ang baon mo bawat buwan. Magano? 3 milyon? At bawat buwan? Yan ang Zhou family. Isa sa mga kilalang mayaman sa Jiangchen. Katumbas ng Qi family. Si Zhao Tsintang, kilala sa negosyo bilang Ong Cold-Faced Queen. Ano naman? Ang iming si School Beauty ay ang anak na babae ng si family. Hindi pa bumababa ang ete mo. Sa round na ito, suportado ko muna ang et. Kapatid, may maliit akong bahay sa Lakeside Peninsula. Ipagkakaloob ko sa iyo bilang regalo sa pagpasok. Okay ba? Xiaobi, nakatira ako ng mag-isa sa malaking kwarto. Medyo tahimik. Yung pusa namin, marunong mag-backflip. Gusto mo ba makita? Pusang marunong mag-backflip? Ito ba ay pagpili ng ate o pagpili ng buhay? Bakit ba itong mga mayayamang dalaga? Ay nag-agawan sa kaklase na yon? Ano ba ang kanyang pinagmulan? Si Wansi, yung bahay mo sa Lakeside Peninsula. Ay regalo sa iyo ng iyong ina para sa kasal mo, di ba? Yun ang regalo ang bahay para sa kasal. Ang regalo sa pagtatagpo ng Zhou family ay talagang kakaiba. Ano naman? Kapatid na Xiaobei. Kung sakaling gusto mo akong pakasalan sa hinaharap, edi mas maganda, nagamit ng maayos. Sa damdamin at sa katwiran, ako ang unang nakasundo sa iyo. Dapat kang sumama sa Xi family. Pero at One King, ako ang unang nag-anyaya. Kay Xiaobei na pumunta sa amin para makita ang pusa. Pwede bang pumunta muna siya sa amin? Hindi, sumama ka na ngayon sa akin. Sumama ka sa Zhao family, kapatid, sa bahay ng ete mo. May sinihan at pribadong game room. Yung pusa, marunong mag-backflip. Mga ka-SRB. O mga tropa, tingnan ninyo, labanan ng mga mayayaman. Parang maghihiwalay na yung lalaki. Paano kaya yun? Hindi ba't isa lang siyang mahirap na lalaki? hindi, bakit mayroon pa? Anak, Nanay, anak, Anak, okay ka lang? tingnan kita ng nanay mo. Umuwi na tayo sa tatay mo. Hindi ka niloloko ng tatay mo ngayon. Puro talaga na. Nagpakasal ang tatay mo sa mayamang pamilya. Tito Shen. Tita Jayang, Mga pamangkin, huwag nang mag-away. Huli. Ang desisyon ay nasa kung ano ang pipiliin ni Xiaobi. Pumili. Pinapapili niyo ako. kayong dalawa pareho nang umaasa sa asawa. Ang galing ninyo ah. Hoy, ang tatay mo ang tunay na umaasa sa asawa. Ang nanay mo, ito ang tawag sa pagiging sugar baby. Xiaobi, ang tatay mo ngayon ay nakahanap ng tunay na pag-ibig. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Bigla na lang. Nag-agawan ng dalawang pamilya para sa akin. Hindi naman siguro dahil biglang may kapatid na lalaki at nagkaroon ng sobrang pagmamahal. Anak, narinig mo na ba ang family trust fund? Ang mga ninuno ng pamilya si, 100 taon na ang nakalipas, ay, Nagtatag ng isang trust. Ang pangunahing probisyon ay dapat na. Lalaking tagapagmana ang magmamana. Ang pamilya Zhao, mayroon ding katulad na trust. Ang henerasyong ito ng pamilya Zhao, puro babae. Ibig sabihin, ako ang nag-iisang tagapagmana ng yaman ng dalawang pamilya. Tama. anak, pumunta ka sa pamilya si, nakilala mo na ang mga ate mo. Gusto na gusto ka nila. Xiaobi, pumunta ka sa pamilya Zhao. Kung hindi mo pa kayang pasanin ang mabigat na responsibilidad, maaari pa akong mag-isip ng paan. Patulungan ka ng ilang taon. Sino ang pipiliin mo? Ano ibig sabihin nito? Saan galing itong batang lalaki na ito? Gusto niyang sakupin ang negosyo ng pamilya Zhao at Qi ng sabay. Chairman, Ito si Zhao Gang ng pamilya Zhao. ayon sa kanya, Ngayon sa Jiangchen University, ang mga tagapagmana ng pamilya Zhao at si, ay hayagan ng agawan sa isang lalaki sa maliit na nangalang. Shen by Shen. Napatunayan na, ang tunay na magulang ni Shen Bichen, sina Shen Xiongwei at Jiang Wuyan, Mga 3 buwan na ang nakalipas ay, nagpakasal sa puno ng pamilya Zhao at sa puno ng pamilya Tsi. Ibig sabihin, ngayon ang batang ito, ay ang magkasanib na, tagapagmana at kandidato. Siege. Siege na. 3 taon naming pinaghandaan. Hirap na hirap kami para lang umabot sa. Ang mga pamilya Zhao at Qi ay parehong may mga anak na babae. Pwede sana. Sa ngalan ng pag-asawa, sabay na sakupin. Ang mga negosyo ng Zhao at Qi, ngayon ganito na lang. Inihaw na pato. Kahit sabaw hindi namin matikman, sa mga pamilya Zhao at Qi, pagsalakay sa negosyo, lahat ng plano ay maaga, doblihin ang lakas. Gagawin ko silang maubusan ng cash flow sa loob ng 3 buwan. Walang mapaghingan ng tulong.
Tungkol naman sa Shenbichen na ito, ang tagapagmana. Kung ang tagapagmanang ito ay hindi naman talaga umiiral, Pumili ng sino, ay naku, pumili ng sino, hindi ba't lahat naman ay umaasa lang sa iba? Ano ba ang masama sa pag-asa sa iba? Ako si Shenbichen. Likas na mahina ang tiyan, dapat lang umasa sa iba. Umaasa sa isang pamilya ay umaasa, sa dalawang pamilya rin, mga magulang. Umaasa sa isa ay umaasa, sa dalawa rin. na-detect ng host na haharap sa tukso. Ang sistemang huwag umasa sa iba ay na-activate. Ano ba yan? Bagong gawain, tanggihan ang tukso ng pag-asa sa iba, gantimpala sa gawain. Pagkatapos, makakamit ang abilidad na pagkalkula ng liwanag, makakapag-predict ng hinaharap. Ano? Makakapag-predict ng hinaharap, may ganitong abilidad. Sino pa ang aasa sa iba, hindi? Ako si Shenbichen, kahit mamatay sa gutom. Tumalon mula sa paaralan, hindi ako asa sa iba. Hindi ako pipili sa alinman sa dalawa. Ako'y titira sa dormitoryo. Ano, binabati kita host, natapos mo ang bagong gawain. Nakamit ang abilidad na pagkalkula ng liwanag. Naku anak, may problema ka ba? Ano bang sinasabi mo? Ito'y pagkakataon para umangat. Baka gusto mong pag-isipan ulit, AMM. Anak, iginagalang ko ang desisyon mo, pero dapat mong bisitahin ang dalawang pamilya. Yung mga ate mo, tunay ang intensyon na tanggapin ka. Hindi. Ako ang may hawak ng kapalaran ko, Manong Para. Ay, hindi ako mapapanatag kung ikaw lang ang uwi. Maliban kung isasama mo si Wan King. Pareho naman kayong nasa isang paaralan, madali lang. Dito ka titira. Dapat sa dormitoryo lang ang estudyante, ito ay para maranasan ang buhay. Makisama sa iba. Kaya alam mo ba, noong nalaman kong may kapatid na lalaki ako, akala ko ikaw ay isang ordinary boy. Ako naman talaga eh. Hindi. Isang tunay na ordinaryong tao. Kapag nakakita ng yaman, mag-iinggit siya. Magkakalkula siya ng mga gains at losses, pagtitimbang ng mga pros and cons, hindi siya titira sa ganitong 4 na katao na dorm. Kaya noong una, balak ko. Kung papayag kang pumunta sa pamilya, bibigyan kita ng isang madaling trabaho. Bilang mascot, pagkatapos makuha ang tiwala, bibigyan kita ng allowance para mamuhay ka ng matiwasay. Kaya yung mga kondisyon na binanggit mo sa akin noong una. Sa tingin ko, halos pareho lang ang balak ng pamilya Zhu. Pagkatapos ng lahat, isang bigla ang tagapagmana. Ang pinaka-ideal na kalagayan ay tahimik, masunurin at hindi nagkakagulo. Pero, nagbago na ang isip ko. Napansin ang mataas na konsentrasyon at ikalibreng tukso para maging sugar babi. Host, makingat ka. Pumunta ka sa pamilya Xi. 2 milyon taon ng sweldo, may kotse at bahay. Pagkatapos ng 3 taon kong naabot mo ang mga target sa trabaho. Bigyan kita ng subsidiary company. Ano sa tingin mo? Sabi ng system, sugar baby scheme ito. Ano? Wala. Ate, gusto kong umasa sa sarili kong kakayahan. Kung ganon, palitan natin ang kondisyon. May apartment ako malapit sa paaralan pagdating ng panahon. Pwedeng tulungan pa kita sa mga aralin. Papala. Napansin ang Malasirena at advanced na sugar babi attack. Sino ang makakatiis sa tukso ng ate? Ate, hindi maganda ito. Hays, anong hindi maganda? Ate ako, ikaw ang bunso kong kapatid. Natural lang na samahan ka ng ate. Bakit medyo mainit dito sa dorm nyo? 8. Bubuksan ko ang bintana. Hala! Si, ang Campus Beauty, anong ginagawa mo? Hala. Si, ang Campus Beauty, ito? Yung tinapakan na sweet and sour pork spare ribs? Sabihin mo, kung ibebenta ito, magkano kaya ang halaga? Toto, 3 lugar, ito ba ang punto? Siya pala iyon. Kung sasabihin kong aksidente lang yon, naniniwala ba kayo? Ganito kasi ang nangyari, nakita ko kanina ang ate ko. Ganito ang nangyari, naiintindihan nyo na. So ang ibig mong sabihin, hawak mo ngayon ang 2 kilalang pamilya? May 4 pang ate ang naghihintay sa'yo. Pero sa tingin mo nakakahiya ang maging palamunin, gusto mong kumita ng sarili mong pera. Kaya tumanggi ka at pinili mo ang aming kubong ito, ang 206. Tatapos,
si Ate Chi, para mapunta ka sa kanila. Muntik na ngang magpakita ng dormitory temptation. Hawakan mo ang puso mo nung yakap ka ni Ate Chi. May kaba-kabi Sabihin mo ang totoo, sumpa mo. Si Ate Chi ang pangarap ng marami. Bulaklak sa tuktok ng bundok, pusta ako ng 500. Tal-agang. Namula ka. Ako yun. Ayos na, tungkol kay Wook yan. Alam na rin namin, tol, huwag mong palampasin ang ate. Di pa nasusubukan ng psychic powers. Subukan kaya natin kay 30, hehe. 30. Natuto ako ng bagong kakayahan, panghula. Gusto mo subukan? Ayos, ano ang huhulaan? Pag-ibig ba? CJ, Makinig kang mabuti. Tatay mo ang tawag mo sa tatay mo, nanay mo ang tawag mo sa nanay mo. Ang asawa ng tatay mo ay nanay mo, ang tatay ng tatay mo. Ay lolo mo. Tama. Ang galing mo forfi, san Montag nakuha, tu? Tara na, huwag Montag NG lokohin si Tirdi, bobonan gae. walang kwentang sistema, anong klaseng skill ba ito? Parang hindi naman seryoso eh. Baba na, may handaan sa amin. Naghihintay pa si Tita Jayang at tatay mo. Wow hand an pala. Ang bilis namang makilala ang pamilya. Ang galing mo. Ang ganda ng boses ni Etsy. Yung pagiging cold niya ang nakakagana, pareng bichen. Apag yumaman ka na, huwag mo kaming kalimutan. Aking cold na ate, bakit hindi ako? Ang nasa tabi ng kotse niya. Pagpunta ng ate sa kanyang kapatid para sa handaan, bakit parang nag-ayos para sa date? Yung nangyari kanina sa dorm. Hindi ko sasabihin, pati sa mga kasama ko. Pagsasabihan ko rin sila. Ang ibig kong sabihin, seryoso ako sa mga alok ko. Karamihan, kapag may tukso, agad-agad nasasang-ayon. Pero ikaw tumanggi, bakit? Ayoko kumain ng soft rice. Na-detect na SANAN, direct seduction scenario. Ipinakita mo pa rin ang matatag at independenteng kalooban. Kasalukuyang progress. Kapag puno na ang cumulative points, magbubukas ang stage reward. Alam mo, kung pumayag ka sa seduction ko kanina, hindi sa bahay ng si ang pupuntahan natin. Saan yon? Presinto. Tapos na ang test. Congrats, pumasa ka. Test? Ang pamilya Xi ay hindi kailangan ng hair. Na madaling mauto sa ganda. Siyempre, hindi rin ang pamilya Zhu. Xiaobei. Nandito ka na. Ang tagal naming naghintay. Sina Tita Jiang at Tatay Montag. Naghanda ng gift para sa'yo. Check ko muna ang preparations para sa dinner. Ay. Hoy. Ayoko ng pera. Ayoko rin ng shares. Ano gusto Montag? Gusto ko tumira sa dorm mag-aral. Basta. Ayoko kumain ng soft rice. Xiaobei, kalimutan mo na ang libro sa dorm mo. Halika. May mga roommates ako. Magkakasundo naman kami. Matagumpay na nalabanan ang material. At intimate na tukso. Kasalukuyang progress. So ibig sabihin, tatanggihan mo lahat ng offer ng pamilya Xi. Ayoko kumain ng soft rice. Ang sistema ay nagpapaalala sa aura upang makita ang pangunahing panganib. May narinig ako, may bagong miyembro sa bahay. Naaga kong tinapos ang meeting. Para bumisita. Shen Bichen, 18 taong gulang. Pasalang SA College Entrance Exam. Walong Special Talent. Walong Work Experience. Pero ang ina mo, si Ginang Jiang Wuyan. Magaling ang mata, magaling ang teknike. Ano sinabi mo? Mali ba? Ang ina mo, nasa 40s na. Nakatagpo pa ng pagkakataon na makilala ang tatay ko at natagumpay pang mapangasawa sa pamilya Xi. Yung galing na yun. Hindi ba dapat purihin? Sabihin ko sa'yo, Kahit wala na, Tong Trust Fund. kakayahan at pagpapagal, kayang gumawa ulit ng Business Empire. ICAF.
Ano? Bukod sa pagiging mayaman, ano PABA ang kaya montak? System alert, napansin ang paghamak sa pagkatao. Nakatagong misyon ay na-trigger. Patunay ng pag-unlad mula sa wala, sa loob ng 3 buwan. Kumita ng unang milyon nang hindi umaasa sa pamilya. Gantimpala, isa 0x return sa assets. Tulong ng system ay na-activate. Pagbibigay ng gantimpala, pagkuha. Congrats, nakuha mo ang superpower. Malayong pangitain sa negosyo. Tapos ka na. Ano? Galit ka? Hindi naman tanggap ko. Tama ka, wala talaga ako ngayon. Kaya, Hindi ko gagamitin ang kahit piso ng pamilya Zeo o kahit piso ng pamilya Xi. Pero, sa 3 buwan, patutunayan ko sa'yo. sa pamamagitan ng katotohanan, kahit hindi ako umasa sa iba, kaya kong bumangon. CLB. Ete, masyado bang mabigat ang sinabi mo? Bakit? Akala mo ba di ko kayang buhayin ang pamilya ng walang trust fund? O iligtas ang kumpanya? Siyempre naniniwala ako sa'yo, pero... Si Shelby ay tumanggi sa lahat ng alok ni second sister. Ano? Lahat? Oo, lahat. 300,000 sahod, mansyon, kotse, shares sa kumpanya. Pati pag-akit, lahat tinanggihan. Gusto lang niyang bumalik sa dormitoryo at magsumikap. Bakit ngayon mo lang sinabi? Plano kong magnegosyo. Ate, baka pwede mong bantayan. Ang mga school projects, CLB. Matagal kitang pinagmasdan. Ikaw ang una na sumuway sa kapatid. Pakiusap, sabihin mo kay Mama at Uncle Xi. na dumalo ako sa reunion pero may emergency ako. Sa susunod na lang, Next time na lang ang reunion. Hindi mo sasabihin na galit ka kay ate. Kasi ayaw mong mahirapan si mama sa pamilya Xi, di ba? Kaya ayaw kong umasa sa iba. kapag tinanggap mo ang hindi sayo, laging mababa ang tingin sayo. Huwag mo siyang sisihin. Matigas lang ang salita ni ate, pero mabait. Siya lang ang bumubuhay sa pamilya Xi. Understandable na mag-ingat siya. Mukhang maganda ang pamilya Xi, pero ang negosyo ay nasa malaking peligro. Bantay sarado tayo ng pamilya King. Gusto nilang sakupin tayo. Kaya, kailangan namin ang trust fund. Hindi ko siya sinisisi. Ako ang sinisisi ko sa sarili kong kawalan ng kakayahan. Noong may pagkakataon pa siyang tanungin ako. Wala akong maipakitang patunay sa kanya. Gusto mo ba magnegosyo? Bukas may. Bidding sa negosyo, dalhin kita para makakita ka ng mundo. Ako, Hindi ito pagsandig sa iba. Ito ay tulong ng ate sa kanyang bunso. Huwag kang tumanggi. Sige na rin para makapag-test din ako sa bidding. kung tama ang aking pangitain sa negosyo. Sana hindi ito maging hula lang. Na walang katotohanan. Sige, salamat. 8. Huwag kang kabahan. Dinala kita rito para makakita ng mundo. Mahalaga ito para sa iyong negosyo sa hinaharap. Naiintindihan ko na. Oy, hindi ba si Xia ang campus crush? Balita ko may bagong, murang kapatid ka raw. Shen Bai Chen A. Zhaogang, bantayan mo ang iyong bibig. Ano? May mali ba akong nasabi? At ikaw, ang galing ng nanay mo. May oras ka bang? Magbahagi ng karanasan? May kilala akong mga negosyante na gusto ang tipo ng nanay mo. Baka sakali. Ano ang sinasabi mo? Aray, galit na galit, gusto mong manapak? Natatakot ako. Hindi ba si Xia ang bagong? Ampong na anak? Mukhang bata pia. Hindi lang siya, balita ka Uzi Juya. Ay determinado rin sa kanya. Halos mag-away na ang dalawa. Balita ko si Zhao Jia ay nakipag-ugnayan na. Kay Qin Yia. Ang yabang na niya. Bakit ba niya inavesik si Yia? Zhangjish, huwag mong patulan ang walang modo. Magsisimula na ang event, pasok na tayo. Tama ang iking mahal. Hindi worth it ang pakikipagtalo sa taong umaasa sa nanay. Nakakababa. Et sa Jiangcheng ang Ju Yia. At si Jia, hindi na magtatagal ang kanilang kasikatan. Sa hinaharap, ang Qin Jia ang maghahari. Ete, talaga bang matutulungan ng proyekto ng Chamber ang grupo na malampasan ang krisis? Kahit hindi natin alam kung sino ang nagbigay ng balita. Pina-check ko ito sa eksperto. Ito talaga ang huling pagkakataon natin. Ate, hindi ba TSI second sister? Et si Xiao Bai? Zhaogang, pagsisisihan mo. Bawat salita mo ngayon
Ano? Sa sumbong ka ba sa iyong? Mataray na ate nazik si Yingyi? Ate, inapi ako, tulunging montag ako. Ang pamilya Tsi. Hindi mo karapatan na punahin ang aming pamilya. Anong ginagawa niyo sa pintuan? Nanonood ng palabas? Ang pamilya Qin ay umunlad sa mga nakaraang taon. Pero ang pag-alaga ng aso ay lalong lumala. Kahit anong dumi at mabaho, pinapakawalan niyo. Huwag kang magalit, hindi ngayon. Mas importante ang plano ni Boss Kim. Kung maririnig ko pang muli, Ang anumang salita tungkol sa pamilya Tsi, kahit andito ang amo mo, hindi kanya maliligtas. Si Jingyi, magyabang kayo habang may panahon. Kapag nagtagumpay ang plano ni Boss Kim, ang pamilya Tsi ay malulustay ng walang natitira. Ang lahat ng kahihiyan, babayaran ko ng 10 bises, 100 bises. Boss Tsi, naalala ko ang pagiging makapangyarihan mo. Alice. Dalhin mo siya sa loob, sa likod, bawal magsalita. Renan, tara na. Pag-renew ng lumang lungsod sa Timog, plano para sa Logistics Hub. Artificial Intelligence Park. Ito, proyekto ng eco-friendly na materyales. Ano? Interesado ka sa proyektong ito? Mainit talaga ang proyektong ito at malakas ang suporta ng gobyerno. Bago ang konsepto, ang ate ko ay umaasa sa proyektong ito. Para mailigtas ang kumpanya. Pero parang may mali sa proyektong ito. Oo. Boss Kim, huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang Shen Group. Sa pagkakataong ito, sigurado akong mapipilitan ang Tsi Group na tanggapin ang problemang ito sa presyong lampas sa makatuwirang halaga. ang susunod ay ang pangunahing proyekto ng bidding. Sigurado akong handa na kayo. Hindi ko na ipapaliwanag pa, ang starting bid ay 180 milyon. Ang minimum na dagdag ay 5 milyon, 200 milyon. 220 milyon. 230 milyon. 250 milyon. 280 milyon. Sizhaugang ba ay sasabayan ako? 300 milyon. $320 milyon. Boss Xi, habang nandito ako, hindi madaling makuha ang proyektong ito. Ete, kung itutuloy natin, hindi kakayanin ng pondo natin. Kapag nakuha natin ang patent na ito, Babangon muli ang kumpanya. 330 milyon. HMPF Xiyingyi, hintayin Montag lang ako. Business Intuition, buksan. Risk Reminder, kailangan ng malaking puhunan para sa pollution control. 182, 250 milyon. Kakakasal lang ng nanay ko sa pamilya Xi kung maloko ang Xi family. Di ba magtatapos agad ang magarang buhay ng nanay ko? Di na pwedeng dagdagan, kailangan siyang pigilan agad. 380 milyon. 400 milyon. Boss Xi, wala palang kayang. Ganito lang kaliit ang kaya mong itaya? Ete, kung itutuloy pa natin to, kahit makuha natin ang project, Lalo lang tayong malulubog ang kumpanya. Pigilan mo siya, Xiaobi, alam mo ba? Ang project na to ang magliligtas sa atin ngayon, ito ang turning point. Isa itong malaking scam. Scam. May ebidensya ka ba? Ang negosyo ay parang digmaan, di ito laruan. Ang halaga ng project na to ay 320 milyon, 3 taon ang termino. Dapat ay 1.2 to 1.5 bilyon sa teorya. Hindi lugi kung makuha sa ilalim ng 400 milyon. Ang problema, ito ay galing sa heavy industrial zone. Ang pollution control ay tunay na walang katapusan. Anong gagawin natin? Ang taas na ng presyo. Parang mainit na patatas ito ah. Wait, itaas pa natin ang presyo. Itataas pa. Ang ibig mong sabihin kahit alam mong apoy ito. Tatalon ka pa rin? Wala nang ibang paraan. Hindi, tatawag ako kay ate. Pupuntahan ko siya. Hindi na aabot. 420 milyon. Boss Xi, sa tingin ko, ito na ang limit mo, kaya itataas ko pa. Ang presyo. 500 milyon. Ang ginoo sa likuran ay nag-alok ng 500 milyon. Shen Bichen, ikaw na naman ang sumira sa plano ko. Sige, ang galing mo talaga.
550 milyon. Xiaobi, nakalabas na tayo. Tumigil na tayo sa tamang panahon. Ate. Ngayon, kulang pa. 700 milyon. Kaninong pamilya ba tong taong to? Di talaga worth it ang 700 milyon sa project na to. Nababaliw na ito eh. Siguradong binibiro lang ako nito. Ayaw kunin ng pamilya Tsi, kaya pinasali nila tong lalaking to. Gusto niyo ba akong takutin? Sayang lang, ngayon ako ang nakaharap ninyo. 750 milyon. 800 milyon. Nababaliw na ba siya? Ngayon, nagpalit na ang mga posisyon. 800 milyon. Si Jishen, 800 milyon ang alok. May mas matas PABA? 800 milyon, una. Kung tataas pa sa 800, 900 milyon na yan. Paano kung malugi? Naghanap ako ng impormasyon. 2,000 lang ang laman ng card nitong Shen na to. Sabi ko na nga ba, isang mahirap na estudyante lang. Saan kukuha ng ganyang kalaking pera? Nerereklamo ko siya. Pinaghihinalaan kong si Shen Dichenhao at ang kanyang grupo. Sinasadyang humahad lang sa bidding at ginugulo ang auction. Hinihiling kong, kung pirmahin mabuti ang kanyang mga ari-arian. Zhao Gang, lihitamong auction ito. Hindi lugar para sa kalokohan mo. Kalokohan? Hindi nyo masasabi kung sumusunod sa patakaran o hindi. Bukod doon, hula ka o kay Geshen. Baka wala nga siyang 10,000 piso na maipapakita. Pinoprotektahan ko lang ang patas at makatarungang auction. O baka naman, kung talagang may pera siya, ipakita na lang niya para ma-verify. O baka, hindi ka rin sigurado? Natatakot ka bang baka wala talaga siyang maipakitang? Kahit na 10,000 piso. Ayon sa verification, si Jishen Bichen ay pumasok bilang kasama ni GNG si Wan King. Tanong kay Geshen. Ang bid ninyo para sa Shen ay kumakatawan kay GNG si Wan King ba? Kumakatawan ako sa aking sarili. Xiaobi, huwag kang mag-ingay. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, magkakaproblema. Alam mo ba ang magiging kapalaran mo? Ano mang mangyari, ako ang sasagot. Ganito lang natin mapoprotektahan ang angkan ng Xi. Dahil kumakatawan kayo sa inyong sarili at walang na-verify na malaking asset. Dahil sa hinala ni Ji's Haugang. Kailangan ninyong magbayad ng 100 milyon na sincerity deposit sa loob ng 30 minuto. Upang patunayan ang inyong kakayahang magbayad. Ay naku, nasobrahan na. Bakit kailangan pang i-verify ang pondo? Tagapamahala, paano kung wala siyang maipakitang pera? Malisyosong pagbid, paggulo sa auction, ang resulta ay walang saysay. Kailangan pang magbayad ng 50% na penalty mula sa huling presyo, ang kansyen at panagutan ang nararapat na responsibilidad sa batas. 50% penalty. 400 milyon. Ginoong Shen, ganito ang patakaran. Kailangan naming makakita ng tunay na patunay ng pagbabayad o kaya'y makumpleto ang 100 milyon na sincerity deposit. Oo, tama yan. Kung hindi niya kayang bayaran ang halagang ito, malinaw na ito'y masamang pagbid, paggulo sa auction. 4 bilyon na penalty kung wala kang pambayad. Kahit ibenta ka, hindi ka abot sa halaga. Akala ka o kung sino. Hair ng mayamang pamilya, mukhang disente. Pero ang totoo, nagulo lang. 4 bilyon? Ang loko-loko. Tapos na ang buhay mo. Xiaobi, ito ang aking supplementary card. Gamitin mo muna. Para sa kasalukuyang problema, Second sister, hindi na kailangan. huwag kang magpakatigas. Pinayagan ito ni eldest sister. Hindi kanya pagagalitan. Kung gagamitin ko ang pera ng C family, magiging representante na ako nila. Ano pa ang saysay? Ang lahat ng ginawa ko. Kaya pala ganito ang ginagawa ni Xiaobi. Para sa amin lahat. Ang malaking problema ngayon. Ako lang ang sasagot. At saka, nangako ako kay eldest sister. Na ako, si Shen Bichen, ay hindi tatanggap. Kahit piso mula sa Xi family. Kung wala kang pera, sabihin mo agad. Lumuhod ka, baka sakaling. Mava pa ako sayo. Xiaobi, special na sitwasyon ito. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Natukoy ang host sa ilalim ng matinding pressure. Ay nananatiling tapat sa prinsipyo. Gantimpala, one-time property. Na 2 bilyon, 24 oras lang. Ang sistema ko talaga maaasahan. I verify ang pondo. Walang problema. At hindi lang i-verify, dapat patunayang lahat. Sige, boy, matapang ka. Mga tao, ikonekta ang malaking screen. Para makita ng lahat. Ito ang i-verify. Kung sapat ang laman, Boss Zhao, dapat mo na sigurong humingi ng tawad sa harapan ko. Tabat? Kung may 1 bilyon sa card mo. Hindi lang tawad, luluhod pa ako.
at tatawagin kitang tatay. Pero kung wala, mainte kayo. Pakilagay ang iyong password. Emarchen, baka mali ang card na dala mo? Ha ha ha. 2,100, 48 at 37 sentimo. Ito na ba? Ang buong kayamanan mo? Tapos manghahamon ka? Talagang 2,000 lang ang laman ng card mo. Ngayon, para lang magpasikat, kahit ano gagawin ng mga tao. Ang Chi family ngayon, talagang naloko. Nagdulot ng malaking gulo. Hintayin natin kung paano haharapin ng pamilya Chi. Paano nila ito ayusin? Xiaobi, kakabigay ko lang sa'yo ng supplementary card. Bakit hindi mo namin? Ngayon, wala nang pag-asa para maayos pa. Wala na talaga. Xiaobi, huwag kang matakot. Ginawa mo ito para tulungan ang pamilya Tsi. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan na mag-isa sa responsibilidad na ito. Third sister, second sister, huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala. Hindi ko gagalawin kahit isang sentimo ng pera ng pamilya Xi. Mga kasama, tama kayo, kahit na 2,100 lang ang laman ng card ko. 48 piso at 37 sentimo, pero sino ba ang nagsabi? Na dapat nasa card lang ang pera. Kung wala sa card, nasa panaginip ba? Ayoko ng tingin mo, nakakainis. Ipakita mo sa akin ang pera. $2 bilyon? Nagkakamali ba ako? Paano ito posible? Mga kasama, malinaw na ba ang resulta ng verification? Nabilang na ba ng maayos ang numero? Boss Zhao, hindi ba? Dapat mong tuparin ang usapan kanina. Boss Zhao, ang mga matapang mong salita kanina. Narinig namin lahat. Ngayon ayaw mo na ba? Oo nga, Boss Zhao, lalaki ka. Isang salita, isang tupad, hinihintay pa namin. Ay, yan ay maliit na bagay. Pero huwag mong sirain ang malaking plano ni Boss Qin. Papa. Papa. Mabuting anak. Ha ha ha. Matapos ang verification, ang proseso ng verification ni MR Shenbichen ay ganap na sumusunod sa patakaran, kumpirmado ang kanyang kakayahan sa pagbabayad, tuloy ang auction. Ang naunang proseso ay valid, ang kasalukuyang pinakamataas na bid ay kay MR Shenbichen, 800 milyon. May gustong magtaas pa ba? Ang naunang assessment sa proyektong ito ay medyo may pagkakamali. Sa tingin ko, ang tunay na halaga ng proyektong ito ay lubhang minamaliit. Gusto ko ang takot mong tingin kaya ngayon. Ako ay magbibigay ng 1 bilyon. 1 bilyon? Paano ito posible? Saan niya nakuha ang lakas ng loob? Yung 2 bilyon. Iyak na pinagsama-sama ng 3 kapatid na Chi para suportahan siya. Sino ba talaga siya? May ganitong tapang. Sa maikling panahon ay nakakapagmobilize ng 2 bilyong pondo. Ang lakas sa likod nito ay hindi natin kayang isipin. Hindi ba si Zhao Gang ay suportado ng pamilya Qin? Papayag ba ang pamilya Qin na siya ay mapahiya? Bakit siya naglakas loob pa na magtaas? 1 bilyon at 500 milyon. 1.1 bilyon. Ang pamilya Chi ay umaasa sa proyektong ito para makabangon. Kailangang ipasa sa pamilya Chi ang problemang ito. Huwag hayaan ang batang ito na lumakas. Pwede na. Huwag nang guluhin ang plano ni Boss Qin. Huwag nang dagdagan. 1.2 milyon. Talagang malakas ang loob ni Boss Zhao. Ang galing ng galaw mo, mga ate. Tapos na ang palabas, uwian na. Ano? Hindi, imposible. 1.2 bilyon, unang tawag. Hindi, hindi. Sold. Binabati kita, Zhao Gang. Dagdagan Montag. 1.2 milyon. Sa loob ng 20 taon ko, sa Jiangqing bilang si Qinhao, hindi pa ako nakaranas ng ganitong malaking pagkatalo. Shen Bai Chen, mabuti. Hoy, Xiaobi, yung 2 bilyon. Baka yung 2 bilyon sa totoo lang. Sa totoo lang, may nakilala akong legendary hacker. Siya ang tumulong sa akin na i-hack at baguhin ang account. Sa totoo lang, may natira pa akong 2,000 panandang pandagdag sa card ko. Xiaobi, paano mo nalaman? Na may problema sa proyektong ito. Nakita ko yung kontrata, napaka-perpekto nito. Pero may isang bagay, ang heavy industrial zone. Ang gastos sa paglilinis ng polusyon ay talagang walang katapusan. Kung ang bidding price ay lampas sa 800 milyon, ayon sa kontrata, kapag malala ang polusyon, kahit kanselahin ang kontrata, kailangan tayong magbayad ng 20% penalty. Ito ang kanilang business model. Hindi nila pinapansin ang proyekto mismo, ang importante ay itaas ang presyo ng proyekto para ang makukuhang penalty ay sapat na malaki. Ang move ni Xiaobi. Ang negosyo ng pamilya Qin kahit sariling negosyo.
Pero ang 1.2 bilyon, 20% ay mapupunta sa venue. Talagang masakit sa bulsa. AME, kasalanan naman nila ang mga. Ito ay nakita mo sa mga dokumento. Hindi ko pwedeng sabihin na ito ay akin. Business intuition ang nagsabi sa akin, yung iba. Ay intuition, kapag nakakita ako ng sobrang perpektong proyekto. Sinasabi ng intuition ko na may problema talaga. Hindi ko man lang na-realize ang mga ito. Pasensya na. 8. Humihingi ako ng tawad sa mga masasakit kong sinabi noon. At humingi ng paumanhin sa iyo, ang iyong kakayahan, ang iyong talino. Ay higit pa sa karamihan ng mga elite na kilala ko. Salamat sa pagligtas mo sa pamilya Tsi. Simula ngayon, gusto kitang kunin ng formal. Bilang aking business consultant, pwede nating pag-usapan ang sahod. Pati na rin ang profit sharing, lahat yan ay pwede. Napansin ng system na ikaw ay inaalok ng high-level na soft rice. Babala, ang pagtanggap nito ay labag sa core principles. Ate, hindi ako kumakain ng soft rice. Tinanggihan muli ng host ang alok ng soft rice mula sa ED. Reward, Martial Arts Mastery, Enhanced Crisis Intuition. Malaking pag-improve sa physical fitness. Hindi ito soft rice, karapat dapat ka nito. Nga Xiaobei, may mga at kang nag-alaga sa'yo. Ang ganda-ganda mo. Dahil sa akin, nasira ang party kanina. Si Tita Jiang at ang aking ama. Gusto ka uling makita, kaya pwede ba? Hindi. Xiaobei, sa wakas nakita ka rin namin. Xiaobei, narinig namin na sa pamilya Tsika. Nagtiis ng hirap. Maliit na misunderstanding lang yon. Boss Ju, MS Ju. Hinuhukay mo na ang aking kapatid. Anong UK? Sinusundo lang namin ang aming kapatid. Ano ba? Xiaobei sa paningin nyo ay isang kasangkapan lang. Hindi kasangkapan si Xiaobei. Siya ay aming kapatid. Siya ay miyembro ng pamilya Tsi. Huwag mong sabihin yan. Si Xiaobei ay anak ni Uncle Shen, kapatid namin sa dalawang pamilya. Ang apelido niya ay Shen, hindi Tsi. Si Xiaobei ay kapatid niyo. At kapatid din namin, MS Ju Zandali. Tawaging ete, mayroon na kaming Xiaobei. Ano naman kung dagdagan ng dalawang ate na magmamahal sa kanya? Ikaw kapatid, may regalo ang et para sa'yo. Ano ba yan? Ito ay. Ay naku, tignan mo na lang pag-uwi. Bakit mo pinakita? Xiaobei, may regalo rin ako para sa'yo. Xiaobei, may regalo rin ako para sa'yo. Xiaobei, may regalo rin ako para sa'yo. Meron din ako, may regalo rin ako para sa'yo. Nakakatakot nitong gulo, pahinga naman ako. Xiaobei. Sinasalubong ng 5 magagandang babae. Anong swerte nitong lalaking to? Hindi pa siya, yung nakipagditing kay Saugang. Mukhang ang lakas ng kabataang ito ay higit pa sa inaasahan natin. Hindi natin inakala. Ay naku. Mga ate ko. Alam ko ang pagmamahal niyo sa akin, pero tao ako. Hindi bagay. Xiaobei, alam ko ang gusto mo. Anong regalo? Mga kasama, kayo ang kilalang mga negosyante sa Jiangcheng. Bakit hindi tayo magkasamang magpatutuo dito? Ako ay narito, upang ipangako kay Xiaobei. Basta gusto niya pumunta sa aming Zhao family, hindi ko siya pipilitin sa anumang bagay. Bibigyan ko siya ng lahat ng kailangan niya para gawin ang gusto niya. Siya ay magpakailanman ang pinakamamahal kong kapatid. Sabi ni Tito Shen, bumalik ka lang. Hindi ka mag-isa sa Zhao family. Ito ang pagtanggap ng Zhao family. Kay Xiaobei. Hindi dahil sa trust fund, kundi dahil talagang itinuring namin siyang pamilya. 8. Kanina mo sinabing gusto mong matapos ko ang nakaraang family dinner. Oo, Baichen, kami. Gusto mo bang umuwi ako? Dahil ba sa trust fund o dahil sa pagsisisi? Talaga bang inuwi mo akong pamilya? Xiaobei. Ang pagpunta mo sa Tsi family ay sapat ng paggalang sa kanila. Pero may mga taong walang utang na loob. Ako. Aminado ako. May pagkiling ako dati. Xiaobei natin. Bakit pa siya babalik para dumanas ng hirap? Xiaobei, sumama ka sa mga at Montag. Narinig ni Tito Shen na baka pupunta ka sa amin. Sobrang saya niya, sabi niya siya mismo ang magluluto ng paborito mong pagkain. Xiaobei, kaya rin namin yung kanina ay. Ate, pangalawa, pangatlo, unang ate, family dinner ng C family. Nakapunta na ako noong nakaraan, ngayon. Gusto kong pumunta sa Zhu family, makita ang tatay ko. Kumain ang luto niya.
Sie Shenbaichen na kabatan. Hindi pangkaraniwan. Pinag-agawan ng dalawang pamilya, pero kalmado pa rin, bihira. Narinig ko na nasira niya ang plano ng Qin family sa aksyon. Ang batang ito ay hindi pangkaraniwan. Ete, hindi na ba tayo gusto ni Xiaobei? $12 bilyon. Hinihiling kong tumigil ka na. Bingi ka, Bea? Inshao, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Akala ko susunod siya. Akala ko huli na yon. Susunod siya, Kinshao. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon. Sa tingin mo ang buhay mo ay nagkakahalaga ng $12 bilyon? Oo. Tatawagan ko na ang tatay ko. Papabenta ko ang kumpanya, lahat ng ari-arian, na pwedeng ibenta. Patawarin mo na ako, pakiusa. Patawarin mo na ako, ang kayamanan ng pamilya mo ay gaano lang kahalaga? Ginawa mo akong si Kinhao sa harap ng lahat ng kilalang tao sa Jiangcheng bilang isang katawa-tawa. Dalhin mo siya. Siguraduhing malinis, Kinshao. Nagkamali ako, Kinshao. Boskin, may balita tayo. Pumunta si Shenbaichen sa Nanshan. Nandun din ang mga tao natin. Nanshan, isang lugar na walang tao. Hayaan mo siyang manatili doon magpakailanman. At Sintang at Wanzi. Bakit tayo lalong pumapasok sa liblib? Hindi niyo ba ako ibebenta sa bundok? Bilang child groom, Nahuli Montag PA. Tingnan mo, natakot talaga si Xiaobei kanina. Namutla ang mukha, sino bang nagtakot sa kanya? Totoo naman ang sinabi ko. Ang gwapo mong kapatid, gusto kong itago sa bundok. Bilang Eking. Child groom. walang panganib ayon sa aking pakiramdam. Ang child groom na ito, baka masyadong malaki na ako. Tama na, wag mo nang asarin, ito ay isang tailoring shop. Ang mga manggagawa dito ay mula sa pamilya ng mga royal tailor. Hindi ba't gusto mong magnegosyo? Sa susunod na araw, dadalhin ka namin sa Yangnan Business Summit. Zinabi ni Uncle Shen. Ang suite ay ang pinakamahusay na sandata ng isang lalaki. Ipapatahi ka namin ng isa. MS Su, dumating ka na. Gagawa ako ng 2 gamit para sa kapatid ko. Swak, may bagong dating na magandang tela sa aming shop. Tingnan Montag. Angkop sa'yo ito, Xiaobei, halika't tingnan. Wow, ang mahal nito. Ako, okay na sa akin ang ordinaryong damit. Ginoong Shen, presyo lang ng tela ito. Dagdag pa ang labor. May 0 pang idadagdag sa dulo. Ang laki pala ng kita sa pagiging sastre. Eh di wag na akong magnegosyo. Master, tumatanggap ba kayo ng apprentice? Nagbibiro ka lang Ginoong Shen. Sabi ni Tito Shen, ang suite ay baluti ng lalaki. Bukod pa, ang nanay ko ay matagal ng suki ni Master ko. 20 taon na. Sa kanya nakacharge ang lahat. Huwag kang mag-alala. Tama si Binibining Ju. Ang ganda ng pangangatawan ng binata. Isinilang para magsuot ng magagandang damit. Tara, susukatin kita. CJ, Master Gu. Yang light blue na may feathers. Bago ba yang evening gown? Pwede ko bang tingnan? Ang galing ng mata mo, Binibining Zhao. Ito ang pinakamahalagang damit sa aming tindahan. Kukunin ka para ma-try Montag. Ako na. talagang walang babae ang ayaw sa magandang damit. Terra. Itaas ang kamay. Ate. Teka umabot, yung tali es alikot. Tulong ng Montag ako. Diyan, Ang ate mo, sanay sa kalokohan. Ngayon. Akala niya kaming 2 lang. Baka nasasarapan sa pagtri ng damit. Master Gu, ito, yung measuremangs para SA pattern. Sinadya mo kanina.
Hindi Talagang di ko maabot. Pero kapatid KOPA rin siya. Medyo ay na yung ginawa nyo kanina sa labas. Ano naman? Wala naman tayong dugong magkadugo. Bakit? May gusto ka rin ba sa kanya? Tara na. Sabi ni Tito Shen, inihahanda pa ang hapunan. Pwede tayong magtagal dito. Hintayin natin matapos ni Master Gu yung basic measurements. Oo nga pala Master Gu, nalala ka umay. Hot Spring BA, yang likod bahay niyo? Ang galing ng memorya mo, binibining Zhao. Yang hot spring. Ako lang ang gumagamit. Para lang SAM Gavit. Tahimik doon. Pagod na ako sa biyehe at pagsusukat. Medyo antok na. Xiaobei, gusto Montag bang sumama? Sa hot spring. Ano BA yan? May pag-asa. Tara. Mamatay ka. Paano nangyari yun? Alay? Xiaobei, Anong nangyayari sa akin? Xiaobei, nagising ka na. Griebe, kinabahan kami. Buti na lang walang lagnat. May nararamdaman ka bang masama? Wala, okay lang ako. Hay, yung mamamatay tao. Nasikaso na, malamang Tagakin family yun. Ganyan ang style nila. Si Pinhao, ang cute-cute, sa action kanina. Malaki ang nawala sa kanya dahil sa'yo. Hindi niya matanggap. Kaya nagpakamatapang. Xiaobei, kanina. Ako actually noong bata ako sa bundok ng probinsya. May nakilala akong matandang master. Tinignan niya yung katawan ko. Tinuruan niya ako ng ilang taon. Kanina, hindi ko alam kung paano. Bigla ko na lang nagamit. Ngayon, mas lalo kang magugustuhan ni Third Sister. Gusto niya talaga yung may tunay na kakayahan. Ha? Third sister. Meron pa akong third sister. Pinakabata naming magkakapatid. Huwag mo siyang maliitin dahil bata pa. Siya ang white glove sa likod ng Zhao family. Sa mga nakaraang taon, dahil nandyan siya, kaya hindi makaporma ang Qin family tulad ng ginawa nila sa Qi family. Ngayon, hayagan na. Gusto ng Qin family ang negosyo ng Qi at Zhao. Matagal na nilang plano yan. Ngayon, sinira mo ang plano nila. Hindi ka nila pababayaan. Ang pagpatay na to, simula pa lang yan. Pero huwag kang mag-alala, nandito kami. Hindi ka gagalawin ng Qin family, kahit isang buhok. Kung may mga has nasaktan ang miyembro ng Zhao family, dapat bayaran ng Qin family ang ginawa nila. Huwag mong isipin yung mamamatay tao, naasikaso na. Dumating na ang balita kay Third Sister, pinuntahan na niya. Nandiyan na. Maligayang pagdating sa bahay, Shen Xiao. Anak, Tatay. Mabuting bata, nakauwi ka na. Tara, uwi na tayo. Tara. Halika, Xiaobei, umupo ka riyan, anak. Huwag kang mahiya, ito na ang bahay mo. Ito, may 5 milyon sa card na to. Pambili Montag NG gusto Montag. May Ferrari sa garahe. Bagay sa mga kabataan tulad mo. Kuya Xiaobi, hindi pa tayo nakaranas ng ganito kay nanay. May paborito na siya, ha? Napansin ng sistema na naharap ang host sa tukso ng pagiging palamunin. Mangyaring manatiling matatag sa pagiging self-reliant at huwag kalimutan ang orihinal na layunin. Tita, masyadong mahal ito. Estudyante pa lang ako. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Ano bang sinasabi Montag? Anak kita. Dapat mong gamitin ang pinakamaganda. Tanggapin mo na ito. Talagang hindi ko pwedeng tanggapin. Naku, tanggapin mo na ang bigay ni tita. Ang saya-saya dito. Oh, Ang saya-saya dito. nanay. Xiaobi, ito ang iyong ate na pangatlo. Ikaf si Shen Bai Chen. Isang malas talaga.
Ano bang sinasabi mo, Tak? Kapatid mo, Tak, si Xiaobay. Ngayon, unang bises niyang umuwi. Nanay, ang tungkol sa Hot Spring Villa. Hindi mo, Tak, alam? Ngayon pa kayo nag-ibitan ng ganitong malas. Upang umupo sa pangunahing mesa at ituring na iyayi. At biglang pagdating niya. Nangyari ang ganitong pangyayari. Ang ibig sabihin ng ate ko, ako ay kasabwat ng pamilya Kin. Nagpanggap na biktima. Coincidence lang iyon. Huwag mong sabihin na coincidence lang lahat. Madalas. Ang coincidence ay senyales ng malaking kapahamakan. Nanay, ngayon ay inimbita mo. Isang target sa ating tahanan at binigyan mo pa ng maraming regalo. Hindi ito pagprotekta sa kanya. Ang mga problema na dala mo, ngayon lang ang simula. Ibubunton nila ito sa iyo. At lalo na sa pamilya Zhao. Kung ganun, uwi muna kami ni Xiaobay. Tama na. Kailan pa natakot ang pamilya Zhao sa gulo? Pwede mong kunin ang mga ito, pero may sasabihin ako sa iyo. Hindi madali ang kumain sa pamilya Zhao. Ate, ang hash montag naman. Ano bang malas? Kung hindi dahil sa mabilis na kilos ni Xiaobi, baka hindi kami nakaupo dito ni At para kumain. Ete, alam kong maingat ka. Si Xiaobi ay hindi ibang tao. Kapatid natin siya. Tama na ang away. Naintindihan ko ang pagiging maingat mo, pero ang ugat ng problema ng pamilya Pin ay ang matagal na galit sa atin. Kung dahil lang dito, Zizihin si Xiaobay. talagang ikahihiya ng pamilya Zhao. Tama na, hanggang dito na lang ito. Xiaobay. Ay anak na kinilala ni Zhao Yunlan. Siya ang inyong kapatid. Dito siya titira. Ito ang kanyang bahay. Moni, gawin mo ang dapat mong imbestigahan at ang dapat mong iwasan. Buong pamilya Zhao, maghigpit ng seguridad at kung kailangan lumaban. Ako si Zhao Yunlan, hindi ako magdadalawang isip. Sige, dahil sinabi na ni nanay. At naniniwala rin ang mga ate ko sa kanya. Pwede kang manatili, pero mag-ingat ka. Sa wakas umalis na, mamaya ipapasyal kita para maging pamilyar sa lugar. Tumira ka muna sa silid sa silangan, napakatahimik doon. Mainam para sa pahinga mo, Xiaobei, manatili ka na lang. Xiaobei, huwag mo nang isipin ang nangyari kanina. Ganyan talaga siya, nga pala, ang tatay mo, ngayon ay naghanda. Na masarap na pagkain para sa iyo. Nga, ang tatay mismo ang nagluto. Lahat ng paborito mo. Tatay, hindi ganyan ang pagiging pabigat. Ang pagiging pabigat ay hindi pagiging palamunin, tatay. Pasensya na, kukunin ko ang iyong sikretong pera. Para gawing puhunan. Far East Biotech, High Precision. Pinapainit ko sa kusina ang gatas para makatulog ka. Siya pa rin ang kapatid ko. Kayong dalawa kanina sa labas, medyo sobra na yata. Ano naman? Wala naman tayong dugong magkadugo. Bakit? May iba ka bang balak sa kanya? Hindi pwede, kahit anong gawin nila, hindi ko sila hayaang. Magpatuloy pa, kailangan silang paghiwalayin para magpalamig. Baka short circuit o nag-trip lang, pero okay lang. Ang laptop ko, matagal pa ang battery. Puntahan ko na lang kung nag-trip ba. Ang dilim-dilim, walang kuryente. Ano ba talaga ang ginagawa nila? Bakit hindi pa sila lumalabas? Shen by Chen. Good morning ate, bakit dito ka natulog? Anong good morning? Tanong ko sa iyo. Ako si Juxintang. Hindi ako kagandahan ng buong bansa, pero maganda pa rin ako. Buong gabi ako sa kwarto mo, negosyo lang ang pinag-usapan natin. Baka may problema ka? Ate, huwag kang ang ganyan, seryoso tayo. Tatay. Nanay, ete, bonso, nasaan kayo? Ang pamilya Kin.
Ang pamilya Kin. Paano nila nagawa ang sistema ng seguridad? Bakit kagabi? Walang nangyari. Ang pagkawalan ng kuryente kagabi ay hindi aksidente. Ang sistema ng seguridad. Baka sinira. Xiaobei, ano ang gagawin natin? Ang sistema, kagabi nang dalhin sila. Bakit walang babala ang spiritual calculation? Babala, ang spiritual calculation ay para sa mga panganib na direktang may kinalaman sa host. Kaya hindi ito na-trigger. Buwisit na sistema, talagang nagkakaproblema sa mga kritikal na sandali. Ano MG nangyari? Nasaan si nanay, tatay at Ed? Ang MGakin. Kinagabihan, habang walang kuryente, dinala nila ang mga tao. Paano mo nalamang ang mga Kin? May saysay pa bang pagtalunan to? Una-muna ang pagligtas. Kagabi, nasa silid-tulugan ako kasama si Xiaobi. Kung sana. Ay lumabas ako tiningnan. Baka ako rin ay. Ikaf na naman. Kapag nandyan ka, laging may problema. Shen Bai Chen. Hindi ka pa rin aminadong malas ka sa aming pamilya Zhao. Ang importante, mailigtas sila. Lahat, kumuha ng armas at magtipon kaagad. Guluhin natin ang lahat ng lugar na pinagtitipunan ng mga Kin. Teka, hindi pwede yung ganyang kaingay. Ano? Ngayon pati paano ko ililigtas, pakikialaman mo? Umalis ka. Kung malaman to ng mga kin sa ingay mo, lilipat sila ng lugar o papatayin ang mga bihag. Lalo mo lang sila mapapahamak. Eh anong gagawin? Maghintay na lang dito. Bigyan mo ako ng isang umaga. Kung hindi ko maibabalik ng ligtas. Si tita at si ate Wansi bago matanghali. Saka ka kumilos. Ikaf lang? Shen Bai Chen. Akala mo ba amusement park ang mga Kin? Alam mo ba kung ilan ang desperadong tauhan nila? Magpapakamatay ka lang. Hayaan na natin siyang subukan. Naniniwala ako kay Xiaobei. Narito na, tama to. Nanay, tatay, ililigtas ko kayo. Takbo, Xiaobei. Zino 2, ang ating dakilang bayani. Shen Bai Chen, magaling ka raw lumaban? Ang galing-galing mo ngayon? Nakatutok na to sa noo mo, kahit gaano ka kagaling. Mabilis ka PABA is abala? Huvak. Dati, masarap unti-unting kunin ang kayamanan ng mga Xiao at Zi. Pero pinatay mo ang mga tauhan ko. Pinahiya mo ako. At sinira mo ang malaking plano ko. Malaking plano. Yung pagbukod at pananakot. Gamit ang mabababang paraan. Mabababa? Haha. Ang importante, panalo. Tol. Sinong nagmamalasakit kung mangal ang paan? 5 taon ko yon pinaghandaan, tapos sinira mo. Sabi mo dapat bang mamatay ka? Gusto kong panoorin kang. Lumuhod na pa ang aso at magmakaawa, pero nagbago ang isip ko. Mas mabuting tapusin ka agad, tulad mong pabago-bago. Mapanatag ako. Huwag kang mag-alala, isasama ko sila sa iyo. Huvak. Huvak. Dito nawala ang signal, sa building na ito. Lahat, atakihin ninyo sa harapan. Ete, may putok ng baril. Anak. Kinhao. Ang aga mo. Ikaw ang gumawa nito. Paano? Ano nangyari? Yung putok ng baril at si Kim Hao. Aray. Dahan-dahan ka. Aksidente lang yung putok ng baril. Taya ko, walang bala ang baril niya. Na-detect ng sistema, malaking panganib ang haharapin mo. Dahil hindi ka umasa sa iba, qualified ka sa special reward. Trigger condition, ibiguan ka in 1 time experience ability. Taya ko, walang bala ang baril mo. Ano ba yan? Mamatay ka. Kamusta ang kalidad ng baril mo? Anong ibig mong sabihin? Taya ko, walang bala ang baril mo. Nagpapanggap ka. Mamatay ka. Sa kritikal na sandali, reliable ang sistema. Sabi ko na, walang bala ang baril mo. Hindi ka naniniwala sa akin. Hindi rin maganda ang kalidad ng baril na ito. Subukan ko.
Ay, hindi nasira. Halika, subukan mo. Huwag, huwag. Subukan mo. Handa ka na bang sumubok ulit? Huwag, huwag. Halika. Subukan ulit. Ikaw ang may gusto nito. Ngayon, taya ko ulit, walang bala ang baril mo. Ganun ka, PA katiyak? Gusto mo bang subukan ulit? Pero sabihin ko na, papatayin ko ang lahat ng babaril sa akin. Kahit hindi pumutok ang baril nila dahil dapat mong malaman. Binigyan na kita ng isang pagkakataon kanina. Kung gusto kitang patayin kanina, patay ka na ngayon. Bakit hindi mo ako patayin? Ano ang pinagkaiba? Kahit na ang baril mo ay walang bala. Sigurado ka ba talaga? Gusto mo bang tumaya? Ganito, pisilin mo lang ng dahan-dahan. Ang gatilyo. Tatayaan ko ng ₱1 pero Ikaw, ang buhay mo ang pusta mo. putukan mo ako. Huwag. Putukan mo ako. Binigyan ka ng pagkakataon, hindi mo naman magawa. Kin, nanalo ka. Heto, ₱1 para sa'yo. Patayin mo siya. Patayin mo siya. Huwag. Huwag. Bakit ko kaya ulit na itutok sa iyo ang baril? Sabihin Montag. Gaano ba kahalaga yun? Ano PA Beng Mga kalukuhan Montag? Sasabihin mo ulit na ang baril ko ay walang bala. Sa tingin mo, maniniwala ako. Gusto mo ba ulit tayong tumaya? Ngayon, tatayaan ko ulit na ang baril mo. Ay walang bala. Bakit hindi ka pa rin naniniwala? Subukan mo ulit. Ngayon, kung may putok, ako ang mamamatay. Kung walang putok, Huwag kang sabi sa akin. Akala Montag PA tangga ako? Paulit-ulit na lang tayong naglalaro? halika. Tapos na ang laro. Huwag. Xia o Bai. Kien, walang putok ang baril. Kien, Natalo ka sa akin ng ₱1. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Imposible ito. Patayin mo siya. Ano PA ang hinihintay ninyo? Sige na. Tapos, naayos ko na ang tao, naayos ko na rin ang problema. Tingnan mo, sinabi ko na sa'yo. Kaya kung magligtas ng tao. Ay, huwag na kayong mag-usap. Kalasin ninyo na kami. Aray. Dahan-dahan. Xiaobay, kailan ka? Naging ganito kagaling? Nay, mas mabuting alagaan mo muna. Kung may sugat si Xiaobay, nga pala. Ay, may sugat ka ba? Wala. Gapusin ninyo ang mga tao ni Kinhao. Suriin ng mabuti, linisin ang lugar, dalhin lahat ng gamit. Oo. Alles. Shen Bai Chen, niloko Montag kami. Alles. Tara na. Shen Bichen, tungkol sa mga nangyari dati. Humihingi ako ng paumanhin. Sa hapunan, sa harap ng lahat. Sinabi kong malas ka. Kaninang umaga sa bahay. Akala ko'y mayabang ka, walang respeto. Marami akong masasakit na sinabi. Sanay ako sa pagdududa. Sa lahat ng lumalapit sa pamilya Zhao. Akala ko makakapagprotekta. Ito sa pamilya. Pero ngayon, nagkamali ako. Ang mga sugat mo, dahil sa pagsagip mo sa pamilya ko. Pero sa oras na dapat akong maniwala sa'yo, nagsalita ako ng masama. 8. Huwag mong sabihin yan, pamilya tayo. At ang mga sugat ko, gagaling din yan pagkalipas ng ilang araw. Mali ako, at ito'y aking pagkakamali. Ako si Zomoni, may utang na loob sa'yo. Shen Bichen, pesensya na. Ate, huwag ganyan. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya Zhao, at salamat din. Dahil hindi ka umatras sa kabila ng mga sinabi ko. Masyado kang seryoso. Bukod sa paghingi ng tawad at paggamot sa sugat, may isa pa. Mas mahalagang bagay. Ate, anong ginagawa mo? Xiaobei, noong ako'y 20 taong gulang, naging
Tinatawag na white glove ng pamilya Zhao. Mulan yun. Sinasabi ng mga tao na walang puso ako, walang pakialam. Ang pinakamabangis na babae sa Jiangcheng. Pero ginawa ko ito. Para sa pamilya, para sa mga magulang, para sa dalawa kong ete. Para mabuhay sila sa magandang mundo. Pero babae rin ako. Ako ang banso. Zixintang at 1CI. Pwede pa minsan maging pasaway, pero ako, sino ang asahan ko? Pero ngayon, nakitang ligtas mong naibalik ang mga magulang. At si Wansi sa kabila ng mga sugat mo, naisip ko, baka nakita ko na. Ang taong maasahan ko. Sila ang pinaglaanan ko ng maraming taon, ng puso. Yaman, pinili at sinanay para maging pinakamahusay. Sila ang lakas ko sa pagharap sa kadiliman. Ako si Zomoni, hindi pa ako sumusuko kaninuman. At hindi ko naisip na ibibigay ang kapangyarihang ito kaninuman. Pero ngayon, ipagkakatiwala ko sila sa'yo. Ha? 8. Hindi ko kayang tanggapin. Bakit? Ang mga taong ito ay pundasyon ng pamilya Zhou, dapat silang manatili. Ang pamilya Zhu ay pinamumunuan ng pinakapinagkakatiwalaan niya. Ang kailangan mo ay tulong, hindi kapalit. Pamilya tayo, nandito ako para sa'yo kapag kailangan mo ako. Titindig ako sa tabi mo ng matatag. Nagmadali ako, tama ka. Ako pa rin ang mamamahala sa pamilya Zhao, pero laging may lugar para sa'yo. Huwag kang mahiyang lumapit kapag kailangan mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako mahihiya. Salamat. Xiaobei. Tara na. Napansin na nalululong ang host sa babae. Pakitapusin agad ang misyon. Patunay ng pagsisimula mula sa wala, kumita ng unang 1,000,000. Panahon na para simulan ang aking plano sa negosyo. Ang kaunting pera ko, pambili lang ng stocks para sa extra income. Pero para kumita ng 1,000,000, kailangan ng sariling team. Kailangan talaga ng sariling team. Mga anak, bumalik na si Papa. Bichen, bumalik ka na. Umupo ka. Laosyan, nakikita mo ang paaralan na ito. Libre ang renta sa unang 6 na buwan. At may mga subsidi pa sa likod nito. Isang bihirang pagkakataon ito. Isang bihirang pagkakataon ito. Ayos ito. Maganda ang lugar na ito. Unahan mo na, kunin agad ang lugar na yan. Huwag kang mag-alala, bahala kami. Pamilya tayo, walang hirap-hirap. E ano naman, ako naman ang Tatay Montag. Kaya NG Kuya. Ay ako rin, gusto kong makatulong sa negosyo. Tuloy tayo. Makinig kayo, ang first floor ay pwedeng reception area. Ang second floor naman ay pwedeng office. Pwedeng office. Bilisan mo, i-finalize na ang plano na ito. Shen Bai Chen. Narinig kong bumalik ka sa school, hinanap kita. Naku, si Miss Wu pala ito. Bakit? Zhaogang, ang birding hari ng tubig ay hindi na mabuti ang amoy. Hiwalay na kami ni Zhaogang. Ako ang may kasalanan, pasensya na. Maging tayo ulit. Tigil. Hay, kung ayaw niya, huwag na. Alam ko ang ugali niya. Hiniwalayan niya si Bichen noon dahil sa pera. Tapos tumakas si Zhaogang. Ngayon nalaman niya. Nalaman niyang yumaman si Bichen. Bumalik siya. Bumalik siya. Anong klaseng tao ba yan? Bichen, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Alam mo, gusto mong patunayan na matalino ka talaga? Tulungan mo si Xiaozi, lutasin ang problema. Pagkatapos may tatag ang kumpanya. Gagawin kitang tagapagbantay ng hari, pangulo ng hukbo. Totu talaga. Bakit kita lolokohin? Sige na. Hindi, anong sinabi mo sa kanya? Bakit ganito? Sumama si Wukian sa kanya. Hindi ba? Tumulong lang kay Xiaozi. Palagi kong pinaghihinalaan si Lausan, itong lalaking ito. Nagpapanggap lang na tanga. Tingnan Montag. Xiaobei. Ate, bakit ka nandito? Pinapunta ako ni At para sunduin ka. Yung sinabing business summit. Magsisimula na. Laosi, hiniwalayan mo na si Tsi? Hindi, ito kapatid ko rin siya. Hindi ko sinasabing mali ka, pero dumating ka para humingi ng tawad. Wala ka man lang dala. Walang kahit konting zinzaidat. Sigurado ka? Mahilig si Bichen dito. Sobrang tamis. Wow candy. Ito ang sikreto ni Laosi. Siya ang pinakaiba. Gusto mo pa bang ayusin ang relasyon mo kay Laosi? Kung gayon, makinig ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Ibigay mo ito sa kanya, siguradong magkakabati kayo.
Nga pala. Pag-ibig. Sabihin mo ng malakas, okay? Kaya Montag yan. Naniniwala ako sa'yo. Ito, gusto ko rin nito. Ito ang gantimpala sa'yo, dahil sa tapang mong humabol sa pag-ibig. Bigyan mo rin si Laosi. Hoy, hindi mo pa binabayaran yung chips mo. Kanina lang ibinigay sa akin ito, galing sa Diwata. Kailangan PA-ring bayaran, yan. Sabihin mo, talagang matalino itong si Wukyan, bumili. Ng gamit, hindi alam magbayad. Kung umuulan, magdadala kaya siya ng payong? Kaya pala hindi siya gusto ng mga tao. Nakakahiya talaga siya. Iba talaga ang gawa ni Master Gu, maganda ang tahi. Uminom muna tayo. Si Pinje kasama ang ilang tao. Sa direksyon ng alas 9, mukhang may problema. Zino, yung binata is agit na? Sinamahan pa ng 3 anak na babae ng pamilya Zhao. Hindi pamilyar, hindi kilalang anak mayaman. Xiao Bai. Sabi ni ate darating ka ngayon, akala ko hindi kita makikita. 8, Xiao Bai. 8. Xiao Bai, nakita na naman tayo. Ang pogi mo ngayon sa suot mo. Nga pala, ang upuan ng pamilya natin ay nasa unang hanay, sa gitna. Pinakamagandang view, gusto mo bang sumama sa amin? Ate, second sister, third sister, bakit kayo nandito? Siyempre, para sa'yo kami pumunta. May handa si At para sa'yo, isang malaking regalo. Anong pagkakataon na naghanda din kami para sa Xiaobei? Isang malaking regalo. Dapat siyang sumama sa amin. Dapat siyang sumama sa amin. Siyempre, sasama si Xiaobi sa amin. Dapat siyang sumama sa amin. Sumama sa amin. Mukhang kailangan kong ipacheck ang background nitong batang ito. Ang 3 magkakapatid na Zhao at ang 3 magkakapatid na Ji. Ganitong sitwasyon, AME, sa loob ng ilang dekada, ito pa lang ang unang bisis kong makita. Balita ko, noong nakaraan, ang pamilya Qin ay natalo rin sa kanya. Malaking pagkatalo, kaya no wonder ngayon. Ang mukha ni Qin Jie, itim na parang kawali. Ganito na lang, ako na lang ang upo sa tabi. Hindi pwede. Hindi ito magandang solusyon, ganito na lang. Sabay tayong umupo. Makinig tayo kay Xiaobei. Kung ganon ang sinabi ni Xiaobei, sundin natin ang plano ni Xiaobei. Mga kagalang-galang na bisita, mayroon kaming espesyal na anunsyo. Kailangan naming maglagay ng espesyal na anunsyo. Pakiusap, bigyan ng papuri ang Z-Group. Ang CE na si Xi Jingi. Salamat sa inyong lahat. Sa okasyong ito, nais kong i-representa ang Z-Group. Mag-anunsyo ng isang mahalagang pagbabago sa tauhan. Simula ngayon, ako ay magre-resign sa lahat ng aking posisyon sa Z-Group. Ano? Ang lahat ng industriya ng Z-Group ay ipapasa. Kay Shen Bichen lamang ang magmamaneho. Bakit? Noong nakaraan, tinulungan mo ang pamilya Xi na malampasan ang hirap. Sa iyong kakayahan, mas angkop ka sa posisyon kaysa sa akin. At ang tanong mo sa akin noong nakaraan, naisip ko na. Ikaw ay pamilya na namin. Ito ang regalo ko para sa'yo. Babala, napansin ang sobrang pag-akit ng soft life. Pakiusap na manatili sa iyong prinsipyo. Huwag kumain ng soft life. Ano? Ibinigay ang buong industriya ng Z-Group sa batang ito. Buong control. Nababaliw na ba? Ano ang ginagawa ng pamilya Xi? Kung ganon ang lakas ng loob ng pamilya Xi, ang pamilya Zhao ay hindi dapat mapag-iwanan. Simula ngayon, ako si Zhao Wanxi ay mag-resign. Lahat ng posisyon sa Zhao Group, mga negosyo ng pamilya Zhao, Ipapasa rin kay Geshen Baichen. ang pamamahala. Diyos ko. Babala, dapat kang manatiling matatag. Ang 2 pinakamalaking pamilya sa Jiangnan ay sabay na ipinagkatiwala ang lahat ng negosyo sa isang binata. Kalokohan. Sobrang kalokohan.
magkakaroon ng malaking pagbabago sa Jiangnan. Una sa lahat, maraming salamat sa tiwala. Ngunit ang mga negosyo ng pamilya Xi at Xiu ay hindi ko kailangan. Zia. Tumanggi pa siya. Nababaliw na siya. Nababaliw na ang lahat. Ayaw niya sa handog na kayamanan. Ako si Shen Bichen. May sariling landas na tatahakin. Ang halaga ko ay hindi nakadepende sa sinuman. May sarili akong kumpanya. Ang Bichen Group ay malapit ng maitatag. Natutok sa pamumuhunan at pagpapalago ng makabagong teknolohiya. Ang nais kong gawin ay buuin ang kinabukasan ng Bichen. Shen Baichen. May sarili kang pangarap at ayaw mong tanggapin ang pamamahala. Sinusuportahan kita. Iginagalang ko ang desisyon mo. Simula ngayon, ang lahat ng negosyo ng pamilya Tsi ay ipapasa sa aking pangalawang kapatid na si Tsi Wanking. At ako ay magbibitiw sa lahat ng posisyon sa pamilya Tsi. Bilang isang individual, ay sasali ako sa Bichen Capital. Shen Bichen, ako mismo ang nag-alok. Maging special assistant. Ang presidente ng pamilya Tsi, ang makapangyarihang pamilya Tsi, ang ate ko, magiging assistant ng isang binata, isang baguhan lang. Kung may pupunta, ako na lang. Ikaw ang pinakamaingat at pinakamatatag sa atin. Ang negosyo ng pamilya Xi ay pinakaangkop sa iyo. Ate, ako. Pangalawang kapatid, ang lahat ng negosyo ng pamilya Zhao ay ipapasa sa iyo. Gusto ko rin maging assistant ni Xiaobi. Ikaw na ang pumunta. Dapat ako rin ang maging assistant ni Xiaobi. Ete, ako ay laging nakikipag-away. Hindi ako marunong mag-manage ng kumpanya. Sino ba talaga ang pipiliin mo? Dalawang pinakamakapangyarihang pamilya, mga babaeng puno ng impluensya at koneksyon, nag-agawan para maging assistant. Ang iba ay nagsisimula sa kutsilyo, ako ay nagsisimula sa maraming ate. Parang Crematorio Plus Deluxe Edition. Ang dami ng ate, isang problema rin pala. Ang kumpanya ko ay malapit ng maitatag, kailangan ko talaga ng isang assistant. Edi siya na lang. Si Ate Wanking na lang. Mas gamay mo ang eskwelahan, ikaw ang pinakabagay na mamuno. Talaga? Boss Shen, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong galingan ko. Para sa magandang buhay ng ating mga magulang, bumalik na kayo sa inyong mga kumpanya. Gawin niyo ang inyong mga tungkulin. Presidente Li, Boss Wang. Halika't mag-usap tayo tungkol sa pagtatatag ng Bichen Capital. Tingnan ninyo kung paano ninyo ito masusuportahan. Gumawa ako ng grupo para sa mga kaibigan ko sa venture capital. Sobrang interesado sila sa'yo, malamang bukas ay lilipad na sila dito. Para makipag-usap sa'yo. Hoy Manager Zhang. Yung estilo ng dekorasyon sa kumpanya ng kapatid ko. Gawin ninyo ang pinakamaganda. Lahat ng gastos ay sa personal kong account. Boss, sige. Sobrang positibo kami sa Bichen Capital mo. Sa Angel Round, handa kami maging lead investor. Pag-usapan natin ang valuation. Kami ay investment platform in provincial state-owned assets. Boss, gusto ni Boss man na makipag-usap sa iyo ng pribado. Piliin mo kami. Ito bang mga benepisyong nakuha ko dahil sa ate ko, ito ba ay pagiging palamunin? Swerte Montag na lang talaga. Shen Baichen. Isang taong galing sa kung saan, isang hamak na tao. Una ay sinira ang anak kong si Pinhao. Ngayon naman, sinikmura pa ang aming pamilya Qin para lang umanga. Ipagbigay alam, si Shen Bichen at ang kanyang hindi pa nabubuong Bichen Capital. Sa kanyang pinakamatagumpay na sandali, susunugin ko sila hanggang sa maging abo. Opo. HMP. Lao Z. Magandang balita, napakagandang balita. Heto. Tingnan Montag, bilisan Montag. Hala, ang kita ng kumpanya ay 4 na bises tumaas, lalo na ang ating in-house na modelo, may 3 city commercial banks na nag-uusap para bumili. Kasama ang 10 beses na rebate ng sistema, hindi ko inakala na sa loob lang ng kalahating taon. Ang Bichen Capital ay naging prominente na sa Jiangnan City. Kitang-kita na ang tagumpay. Xiaobai.
Kagabi, nagpuyat ka na naman sa pagtingin ng datos. Erjay, sinabi ko na. Nandito si Ate Wangking, maayos niya akong inaalagaan. Hindi mo kailangang araw-araw na pumunta. CLB. Ito ang legal na panganib na minarkahan ng kumpanya. Ate, kaya ko. Kaya ano? Tignan mo, ang tigas na. Hey! Si Lausi, ang sarap ng trip. O sige, tayo na, trabaho muna tayo. Hindi, ako ang personal na in-appoint ni Boss B. Hip ng seguridad. Dapat kong sundin ang kanyang utos. At saka, sa ganitong sitwasyon, hindi ako pwedeng umalis. Dapat kong protektahan siya. Ikaw, umalis ka na. Dapat kong protektahan siya. Hindi kailangan ng proteksyon mo ngayon. Huwag mo ako kapag may problema. Umalis ka na. Huwag ka na makilala. Isa mo. Hindi ito ang iniisip niyo. Ako, hey. Tignan Montag. Xiaobay, may nangyari kay Third Sister. Ano? Kalahating oras na ang nakalipas. Ang sasakyan ni Third Sister ay nabangga sa tulay, malubha ang sugat. Nasa emergency room ngayon, hindi pa ligtas sa peligro. Malaking problema. Nakatanggap ko lang ng balita. Ang pamilya Kim at ang Jiangnan Chamber of Commerce. Mahigit 7% ng mga miyembro, nagkasundo sila at nagbuo ng alyansa. Gagamitin nila ang lahat ng kanilang resources para ibagsak tayo. Si Kinjaye, ang matandang iyon, nagbabanta. Sinasabi na ang mga pamilya Zhao at Si, at Bichen, sa loob ng 3 buwan, sa lalawigan ng Jiangnan, ay tuluyang mawawala. Eh di subukan niya. Xiaobi, hindi ito ang panahon para magpasikat. Ang pamilya Pin ngayon ay ang buong alyansa ng negosyo sa Jiangcheng. Ang kanilang impluensya ay malalim at malawak. Ang pamilya Pin ngayon ay gustong patayin tayo. Tignan mo ang iyong third sister. Tignan mo ang kalagayan ni Third Sister ngayon. Sino ang susunod? Sino ang susunod? Si Papa at Mama at ang mga matatanda ng mga pamilyang Si at Zhao, nagpulong kagabi, nagdesisyon sila na agad mong i-inherit ang trust. Ngayon, Kapag pumirma ka na, ang pondo sa trust Ay magagamit mo. Ito na ang tanging paraan para iligtas ang sitwasyon. Bababa. Ipinagbababa sa host and pagkasa sa iba. Kung hindi ko i-inherit ang trust, lalaban sa buong alyansa, kaya ko ba? Ang mga taong nasa likod ko, kaya ko ba? Bai Chen. Nakatanggap ko lang ng incident news, ang alyansa ng pamilya Kim. Sa hapon ay magkakaroon ng press conference. Ito ang unang inspeksyon. Haka is aamin. Ang inspeksyon sa seguridad ng Bichen. Gusto nila tayong patayin. Nagdesisyon na ako. Ako ang bahala sa sarili ko. Na-block ang supply chain, ang pera sa Bichen. Pang 70 araw lang, baka. Umirma na lang tayo ng trust. Hindi ako pipirma ng trust, yun ang huling seguridad ng Zhu at Si. Na pamilya. Si Kinjaye, ang matandang ito, gustong. Patayin tayo ng dahan-dahan. Xiaobay. 8. Bakit kayo nandito? Kung hindi kami pupunta, hahayaan ka lang bang mamatay? Shen Bichen. Pakiusap kung mawala ang kumpanya, mawala na. Huwag mo nang pilitin, may ipon pa ako. Sapat para sa atin sa maraming henerasyon, umalis na tayo. Dito, pwede ba? Ang paghihiganti sa ikatlo, humanap tayo ng ibang paraan, dahan-dahan. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, nasasaktan kami. Pamilya tayo. Kanina, nakatanggap ulit tayo ng 2 termination letter mula sa partners, ang Kin. Ay may bagong balita, sinabi na kung magpapakumbaba ka, ay bibigyan nila ang Bichen. Engagel. Baka pwede na tayong sumuko. Basta ti may byuhe, may pag-isa, di iba? Ano ang sinabi mo? Naalala ko. Ano ang nalala Montag? Hindi lang natin susunugin ang bundok, dadagdagan pa natin. Dagdagan. Yan din ang naisip ko.
Ang talino mo pala. Ganito ako. Huwag mo akong tingnan sa ibabaw. Mukha akong tanga, pero talagang maalam ako. Isang hakbang, 10 plano, sandali lang. Ano ang ibig sabihin ng sunugin ang mundo? Lao Chen, simulan mo na. Lahat ng backup account, simulan ang pondo. Walang pagsisisi, walang dahilan, bilhin ang mga shares. Ng mga miyembro at mga patent. Hindi, Laosi, baliw ka. Ang pagbili ng ari-arian ng kalaban ay magpapalakas lang sa kanila. At ang mga ari-arian na ito ay naging pabigat na sa atin. Kung itutuloy pa natin ngayon, pabigat lang tayo, ha? Naniniwala ako kay Laosi. Nababaliw na ba si Xiaobei? Sige, bibilhin natin lahat. Kung kulang ang pera, sabihin mo, marami pa akong naitatagong pera. Hahaha, nababaliw na si Shen Bichen. Bago mamatay, ibibigay pa niya ang pera sa atin. Sumabay na rin sa kabaliwan ang pamilya Zhao at Si. Talagang hindi ko maintindihan itong si Shen Bichen. Ano ba ang meron siya? Hello. Shen Bai Chen. Sa wakas, nagdesisyon ka na. Hihilingin mo na lang na bigyan ng buong sukat ang kumpanya mo. Sa alas 3 ng hapon, bibigyan kita ng pagkakataon na maglibre ka ng sa. Lilibre kita. Shen Bai Chen, anong kaapatan mo ngayon para sabihin ang salitang libre sa akin? Lumuhod ka at magmakaawa, baka sakaling pasayahin mo ako. Pwede kitang bigyan ng pagkain. Nasa akin ang anak mo. Ano ang sinasabi Montag? Tao. Dinala ko na sa'yo. Shen Bai Chen, ang kute mo talaga, ngayon ka pa nagpakita sa akin. Hindi lang siguro pagdadala ng tao ang dahilan mo, di ba? Tatay, bakit ka pa nag-aksaya ng oras sa ganitong kite? Shen Bai Chen, hindi ko inakala na dating ka sa ganitong punto. Hindi ba't malakas ka? Hindi ba't swerte ka? Hindi ba't may pamilya Zhao at Si? Na mga babaeng nagtatanggol sa iyo, ngayon. Pa kang asong nagmamakaawa dito. Balita ko malapit ka ng mabangkrup, mawawalan ka na ng opisina, hahaha. Karapat dapat sa iyo, umikot ang mundo, kite. Hey! Nagtatawa ka pa. Nga pala. Hindi ka na makakainom na magandang saa sa hinaharap. Gusto mo ba? Bigyan kita ng kaunti. Shen Bai Chen, dahil naging matino ka, at ibinalik mo si Xiao Hao, bibigyan kita ng tamang direksyon. Una, ang natitirang. Lahat NG Asset, Technical Team, Patent. Walang kondisyong isasama sa kumpanyang itinalaga ng pamilya Qin, ikaw. Mag, sorry sa Yangnan Chamber of Commerce. At mangako na hindi ka nababalik sa Jiangnan Province. Pangalava, si Zhao Muni ngayon ay nakahiga sa ospital, dahil yon ang narapat sa kanya. Si Zhu Xinteng at Zhu Vanzi. Dapat silang personal na pumunta sa Qin family para humingi ng tapat na paumanhin. Pa sa lahat ng hirap na dinanas ko. Qin Hao. Ang tatay mo, para lang iligtas ka, ginamit ang buong Jiangnan Chamber of Commerce. Kahit anong paraan gagawin para labanan ang Zhu family. Gaano ba siya kahalaga sa'yo? Zhu Emperor, ako ang nag-isang anak ng Qin family. Kung hindi para sa akin ang tatay ko, para kanino PA? Akala Montag PA lahat katulad Montag? Isang maliit na kit na bigla na lang lumitaw. Isang lalaking umaasa sa babae. Narinig ko nga na hindi mo kayang tanggapin ang trust fund ng Zhao at Si family. Pero tama lang, kung tinanggap mo, mapapatunayan lang na umaasa ka sa babae. Pero na yon, wala ka ng pagkakataon para umasa sa babae. Ha ha ha. Ang Qin family ngayon ay gumawa ng malaking galaw, nakipag-alyansa sa maraming tao. Marami sigurong ipinangako na benepisyo. Mga pangakong hangin lang. Pero lumalaki ang alyansa. Kapag bumagsak na ang keke, matutupad din ang mga pangako. Talagang pinipilit nyo lang. Ano ba ang pakay mo sa pagtatanong nito? Mukhang si Chairman Qin ngayon para lang mailigtas ka. Ay naglabas na ng malaking puhunan. Akala mo ba sa negosyo lang? May kakayahan ang Qin family? Sa ibang bansa, may mga tao na rin kaming handa. Kapag nasira na namin ang inyong pinansyal na besehan, ikilo sila, walang makakatakas. Hulaan mo, kapag wala ka ng maasahan. At naging isang basang aso, ilang aksidente ang naghihintay sa'yo?
Aksidente sa sasakyan, o kaya'y mapapatay ng mga naghahabol ng utang. Ha ha ha. Mukhang. Wala na talaga akong takas. Syempre wala. Hey! Mabait ako ngayon, pwede pa kitang bigyan ng pagkain. Para maging taga-sundo mo ako, at para makita mo mismo, kung paano ko alagaan ang iyong mahal na ate. Ha ha ha. Kinhaw, ikaw at ang tatay mo ay nagkamali ng malaki. Mali? Ang pinakamalaking pagkakamali namin ay hindi kaagad. Pinyatoy noon. Mali. Ang pinakamalaking pagkakamali ninyong mag-ama ay sobrang kasakiman, Director Kin. Para panatilihin ang mga kakampi para iguhit. Ang napakalaking pangako ang mga ipinangako nyo. Sa mga kakamping iyon ay pawang hungkat. Talaga bang alam nila ang lahat ng ito? Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo kapag nagkagulo, sino kaya? Ang unang maagaw at mawawala ng lahat. Shen by Chen. Ano ang ginawa mo? Ang alam mo at ng mga kakampi mo ay bibilhin nyo ng mahal ang aming mga palugi na asset at shares, pero ang hindi nyo alam. Ang tunay kong target ay ang mga pisikal na industriya ng alyansan nyo. Masyado silang nagtitiwala sa grupo ninyo. Masyado rin silang naghahangad sa kinabukasan. Na ipinangako ng pamilya Kim, kaya tinalikuran nila ang seguridad ng sarili nilang mga industriya. Ngayon, ang pinakamahalaga, na pisikal na industriya ng alyansan nyo ay wala ng laman. Ano sa palagay mo kung ilalabas ko ang balitang ito ngayon? At biglang magkagulo. Kaya bang pasanin ng pamilya Kin ang buong? Tunaya. Magagawa Montag pi Aryan. Akala mo ba makakalabas ka pa ng buhay ngayon? Nagbago na ang panahon, Director Kin. Hindi mapipigilan ang impormasyon. Kung ganoon, mamatay ka na. Patay na, wala nang makakapagkalat ng balita. Tatay. Huwag. Huwag paputo. May kakaiba sa loko-lokong ito. Akala mo ba naparito ako ng walang paghahanda? MGA Guard. Nasaan ang mga guard? Ibaba ang baril. Kinhaw. Kami ay pinasanib na investigation team. Mayroon na kayo sapat na ebidensya. Na naghihinala sa inyo sa maraming kaso ng katiwalian at pangangalakal. Mayroon pa akong isang ebidensya dito. Kinhaw Kinche. Nagplano ng marahas na krimen at aminado mismo si Kinhaw sa iligal na pakikipagsabuatan sa mga banyagang puwersa. Dalin ninyo sila. Lausi, sunod-sunod ang tawag sa atin. Lampas sampung. Pangunahing kumpanyang dating kakampi ng pamilya Kim. Kumuha ng inisyatiba upang makipag-ugnay sa amin na kami ay magiging pinakapaboritong termino. Na ilipat o isanib sa BGN Capital sa pinakamabuting kalagayan. Hindi magtatagal, marahil kaya na talaga nating maging numero 1 sa Jiangnan. Ang pagiging numero 1 sa Jiangnan ay simula pa lamang. Si Yuking ngayon, nag-away para maging chief life assistant mo, pero tinanggihan ko. Umuwi ka para sa hapunan, nandito lahat. Para pag-usapan kung kanino ka talaga. Heto, ito. Huwag kang gagalaw. Xiaobei, halika rito. Ikaf ang bidan gayon. Xiaobi, nakikita ko ang itsura mo ngayon. Ito, masaya talaga ako. Dumaan tayo sa maraming pagsubok. Ngunit ngayon, ligtas na tayong nakatayo rito. Talagang masaya ako. May mga bagay na dapat pag-usapan ngayong masaya ang lahat. Ako at si Tita Zhao, gusto rin naming itanong sa iyo. Lahat ng nandito ay ang mga pinakamahalaga sa aming dalawang pamilya. Kasama mo naming napagdaanan ang maraming bagay. Ako at si Jiang, laging may isang tanong. Sa dami ng mga ate mo, sino ang pinakapaborito mo? Nagkasundo na ang dalawang pamilya, bakit may gulo pa rin? Mga bata lang ang pipili, kayong lahat. Ay ang pinakamahalaga at pinoprotektahan kong pamilya, halika. Ito para sa pamilya. Maganda ang sinabi mo, kahit magaling kang magsalita. Para sa pamilya, para sa kinabukasan. Tagay,